Yung, thank you Lord, nagkaroon tayo ng biglaang renta sa Apati. Dapat meron akong pipihitan lang sa Eugenio's, pero biglang tumawag ang ating boss sa Apati. At saka syempre yan ang prioritize natin dahil nga lagi naman tayong binibigyan ng event ng Cafe de Apati. At saka nakakita nyo naman ang venue nya, napaka-komportable at elegante. May aircon yung place na yan. At saka yan, located nga pala ang Cafe de Apati sa Makinabang, Baliwag, Bulacan. Pwede nyo po sila i-message sa kanilang page sa lahat ng klase ng okasyon, pinyag, kasal, o kahit anong celebration na pwede nangangailangan kayo ng venue, pwede po ang Cafe de Apati. Kontakin nyo lang po sila sa lahat ng kailangan nyo. Tsaka nakikita nyo po, malaki po ang parking. May mga venue sila na pang 300 o 250 ang kasyang tao. Meron din sila mga room na pang small group. Yan, basta solid po yan. Tsaka mababait po yung mga staff dyan. Tsaka yung pinakamayari. Saludo tayo dyan. Tsaka yan, meron tayong event parang Methodist. Yan, si Nanay. Si Nanay nagdaraos na ika 95th birthday niya. Napaka-solid niyan. Malakas pa, naglalakad pa, malinaw-linaw pa mata. Tsaka okay pa yung memorya sa lahat ng kilala yung lahat ng apo, lahat ng pangalan ng anak. Medyo late na rin daw pala asawa dyan si Nanay, kaya parang ang mga anak niya nasa parang pa 50 pa 60 pa lang ganon, pero yun niya, puro anak niya puro lalaki, kaya parang na-surprise siya dahil hindi niya inaasahan. Nagtatampo na nga daw si Nanay dahil parang wala man lang nagpaplano ng patungkol sa birthday niya, kasi nga naman wala siyang anak na babae. Sabi niya, sayang hindi ako nagkaanak ng babae, kasi nga kung saan may anak akong babae, meron na ikamal lang na ganito, nag-aabala sa mga okasyon na ganyan. Yun niya, hindi niya alam na surprise pala siya ng mga manugang ba tawag doon, mga asawa nung anak niya. Ayun, kaya saludo tayo sa mga ganyan dahil nga syempre bawat araw, bawat taon na lumilipas sa atin ay mahalaga, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, na ganyan, na minsan lang naman tayo magkakasama talaga rito sa mundong to. Hindi ganun katagal, pero ayan, napaka pinagpala si Nanay sa edad niya na ganyan, 95, nakakasalamuhan niya pa, napakalakas pa rin kumain, malakas pa rin kumain si Nanay. At kapatid niya pala yan, parang ang story niya kinuwento, kasi eto, hindi sila raw nagkakilalang magkapatid dati, pero nung parang 15 years old, bigla na lang nagkatuntunan na magkapatid pala silang dalawa. At si Nanay Lydia, siya na yung nag-alaga ron kay tatay, kay pastor din. Pag-alam ko pastor yan At saka yan, tinantahan na ng happy birthday. Napakadami rin cake ni Nanay. Tsaka talagang sarap makipagkwentuhan kahit lumapit ako at nagtanong-tanong ako, kasi iba yung kwento ng mga matatanda Tapos may biglang darating dyan na parang 97 years old naman. Yung 97 years old naman na yun, siya yung na parang nag-alaga raw dito kay Nanay Lydia nung mga bata-bata, nung mga dalaga, nung nalipat na sa San Rafael. Kaingin daw parang taga-Kaingin sila. Nung nalipat na sa Kaingin, doon daw siya pumunta doon daw si Nanay Lydia natira sa bahay ng matanda na yun. At yung bahay ng matanda, at saka yung matanda na yun, malakas pa rin, nakakaaninag pa, makikita nyo mamaya. Talagang yung kwentuhan nilang dalawa, iba yung sabi nga ng mga nandito sa paligid, pinagkukwentuhan ni nila, sila na lang nakakaintindi, sila na lang nakakaalala, silang dalawa na lang. Sabi ng mga anak, pati yung mga anak, syempre marami rin tanong na ganito na hindi rin alam, pero yung mga nanay nila, masasabi ko rin yan, totoo, pag yung mga ganyan mga edad, talagang napaka tatalas pa rin ng memorya. Kasi yung lola ko 87 na, ang talas pa ng memorya, talagang kumbaga lahat ng detalye ng parang ganito naaalala niya. Kaya
Ayun din yung kagandahan nun, syempre kahit pa paano, hindi sila nag-uulyanin. At saka yun nga, hindi na kagandahan nung araw siguro nakita nyo may mga picture-picture. Siguro emotional, sabi nga ni nanay, gusto niya maiyak, pero hindi siya maiyak. Pero syempre sa mga bagay na ganyan, naaalala yung mga picture nakita nyo, black and white pa. At solid na solid yung pagkakataon, mga memorabilia na ganyan na bahalang araw makikita mo. At saka yung dumating na yung sinasabi ko na 97 years old, nakikita nyo naman talagang malakas pa yan. Syempre inaakay na lang, pero yung kwentuhan nila kung paano mag-usap, hindi pa nakasalamin yan, malinaw pa mata niya, naglalaba pa nga daw yan. Kumbaga ang galing ni nanay, ang galing nila nanay. Tingnan mo, sana sa mga edad natin ngayon may umabot pa sa atin, sa henerasyon natin, may umabot pa sa ganyan mga edad. Sabi ko nga, nakipagkwento ko sa nila, siguro po mga umaabot na lang dyan yung mga sanay sa bukid, sanay sa ganito, sanay sa ganyan. Kasi nga, ang mga ngayon puro instant sila daw nung araw puro lakad lang, naabutan pa nila yung mga panahon ng hapon. Kaya sabi nila, kasi wala nga naman puro lakad-lakad lang, kaya yung healthy living. Ito nga yan yung part na yan, kinukwento na ni tatay yung history kung paano sila nag-meet bilang mag-ate. Kumbaga magkapatid pala sila, parang sa una, parang gano'n. Si tatay, kapatid niya sa una si ganito. Kumbaga sabi nga ni tatay na yun, may kuya ako at may ate ako, pero hindi sila magkaano-ano. Basta yun lang yung sinabi niya. At saka may iniwan niyang words kanina, word of wisdom, yung pinaka-ate na lang nito. Sabi nga, pahalagahan mo yung pagkakataon nito at ang bawat oras, ilaan mo sa bawat pagkakataon. Basta may parang ganun sinabi. Hindi ko na lang na-record ko rin siguro. Tsaka yan, nag-enjoy ako na mag voice over dito kahit mahaba. Kasi madaming kwento napaka yung ganitong edad, madalang na makita sa mga event. Pero ngayon, ayan, thankful tayo na nakasama tayo. At maraming salamat ulit sa Cafe de Abati. Dahil po sa inyo, nakabayad ako ng kung ano-ano. Salamat po.